12 kabanata. Na mga panahon ding iyon, sinimulang usigi ni Haring Herodes ang ilang kaanib ng iglesia. Ipinapatay niya si Santiago ang kapatid ni Juan sa pamamagitan ng tabak. At nang makita niyang ito'y ikinalugod ng mga Hudyo, si Pedro naman ang kanyang ipinadakip. Nangyari ito nung pista ng tinapay na walang pampaalsa. Pagkadakip kay Pedro, siya ikinulong at pinabantayan sa 4 na pangkat ng 3 na kawal. Ang balak ni Herodes ay ihirap siya sa bayan pagkatapos ng Paskwa. Kaya't nanatiling nakabilanggo si Pedro. Samantala, ang iglesia na may taimtim na nananalangin sa Diyos para kay Pedro. Nang gabing iyon, natutulog si Pedro sa pagitan ng 2 kawal. Gapos siya ng 2 tanikala at may mga bantay pa sa harap ng pinto ng bilangguan. Balak ni Herodes na ihirap siya sa bayang kinabukasan. Walang ano-ano'y lumitaw ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag ng mabuti sa silid-piitan. Tinapik niya si Pedro sa tagiliran at ginising. Dali, bumangon ka. Sabi ng anghel. Nakalag ang mga tanikala sa kanyang mga kamay. Magbihis ka't magsuot ng sandalias. Sabi ng anghel, at ganoon nga ang kanyang ginawa. Sinabi pa sa kanya ng anghel, Magbalabal ka't sumunod sa akin. Sumunod nga si Pedro sa anghel, ngunit hindi niya alam kung totoo nga ang nangyayaring iyon. Akala niya'y nananaginip lamang siya. Nakalampas sila sa una at pangalawang bantay at nakarating sa pintuang bakal na labasan papunta sa lungsod. Ito'y kusang nabuksan at sila'y lumabas. Pagkaraan nila sa isang kalye, biglang nawala ang anghel. Noon natauhan si Pedro, kaya't sinabi niya, Ngayon ko natiyak na totoo pala ang lahat. Sinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at sa ibig ng mga Hudyong mangyari sa akin. Nang mapag-isip-isip niya ito, nagtungo siya sa bahay ni Mariang ina ni Juan na tinatawag ding Marcos. Maraming nagkakatipon doon at nananalangin. Nang si Pedro'y kumatok sa pinto, lumapit ang isang utusang dalaga na ang pangalay Roda upang tingnan kung sino iyon. Nakilala niya agad ang tinig ni Pedro at sa laki ng tuwa ay hindi na nagawang buksan ang pinto. Sa halip, tumakbo siyang papasok at sinabi sa lahat na si Pedro ay nasa pintuan. Nahihibang ka ba? Sabi nila. Ngunit iginiit niyang naroroon nga si Pedro. Kaya't sinabi nila, Baka naman anghel niya yun. samantala, patuloy na kumakatok si Pedro. Nang buksan nila ang pinto, nakita nga nila si Pedro at hindi sila makapaniwala. Sila ay sinenyasan niyang tumahimik. Pagkatapos, isinalaysay niya kung paano siya inilabas ng Panginoon sa bilangguan. Sabihin ninyo ito kay Santiago at sa mga kapatid. Sabi pa niya. Pagkatapos, umalis siya at nagpunta sa ibang lugar. Kinaumagahan, gulong-gulo ang mga kawal dahil sa pagkawala ni Pedro. At hindi nila alam kung ano ang nangyari sa kanya. Ipinahanap ni Herodes si Pedro at nang hindi matagpuan ay ipinasiyasat ang mga bantay at pinapatay. Pagkatapos, umalis si Herodes sa Judea, pumunta sa Cesarea at nanatili roon. Matagal nang galit si Herodes sa mga taga-Tiro at mga taga-Sidon. Napagkasunduan ng mga taga-Tiro at taga-Sidon na lumapit sa kanya upang makipagkasundo, sapagkat sa lupain ng hari nang gagaling ang ikinabubuhay ng kanilang bayan. Nakiusap sila kay Blasto, ang mayordomo ng hari, upang sila'y samahan. Pagsapit ng takdang araw, si Herodes ay nagsuot ng damit hari, umupo sa trono at nagtalumpati. Sumigaw ang bayan, Isang Diyos ang nagsasalita, hindi tao! At noon din ay hinampas ng isang anghel ng Panginoon si Herodes, sapagkat inangkin niya ang karangalang nauukol sa Diyos, at siya'y kinain ng mga uod hanggang sa mamatay. Samantala, lumalaganap naman ang salita ng Diyos at dumadami ang mananampalataya. Nang matapos ni Bernabe at Saulo ang kanilang tungkulin sa Jerusalem, bumalik silang kasama si Juan na tinatawag ding Marcos.